Sabi nila, may jowa na daw si Catherine. Then Catherine confirms na wala talaga. Ngayon, si Alden naman nililink nila na may jowa daw na iba. Sa mga may alam dyan, tahimik na lang tayo kasi hanggat walang nilalabas na ebidensya, wag na tayong maniwala. Pero dito, maniwala tayo. Diba? Sobra naman yan. Kakagising ko lang, tapos ito na yung nakita ko. Grabe. Layang yan, be. Sabi ko sa inyo. Ano? Hello Kathleen fans! So ito na nga ha. Same post, same date mga kasambreros. Actually medyo throwback ito, pero parang last year yata ito mga kasambreros. Pero yun nga no, parang sabi ng mga tao, sabi ng mga Kathleen fans, tinadahan na talaga ang Kathleen kasi nga dito mga sus. May mga previous ano kasi, no, yung buhay kasi ng tao malalim talaga, no, yung purpose, yung reasons. So same po. Parang napapikit sila mga kasambreros tapos nakatingin sa baba. 4/19/2025. So this was posted by May011403 sa TikTok mga kasambreros. So parang pareho nga talaga silang posing no, nakatingin sa baba. So nagko-contemplate mga kasambreros. And nga no, team panatag tayo mga kasambreros. And narinig din ninyo, okay, sabi nga ng isa dito ay ng isang fan, si Lane mga kasambreros sa TikTok ay so talagang dumadami yung ano no, yung mas tumatatag mga kasambreros ang Kathleen admins, yung Kathleen mismo. Alam natin they have private communications, hindi pwedeng wala kasi kumaga pa si Pops Alden mismo at saka si Ma'am Catherine ay talagang ano no, talagang hindi may kakila na walang Kathleen. Meron talaga at meron mga kasambreros. Nakikita sila sa galawan nila no, at mga witnesses mga kasambreros. So credit dito kay Ma'am Lane ng sa TikTok mga kasambreros no, sobrang kulit niya mag-react dun sa yun, ano, Marimar post mga kasambreros or Marimar post ng mga admins at saka nung PEP nga mga kasambreros no, or Philippine Entertainment Portal. So napapanatag tayo no, mga gantong ano, kasi mas madami pang nagsisilabasan na mga solid Kathinatics mga kasambreros kasi nga yun nga no, talagang mature sila kung mag-isip, hindi kagaya ng mga kabataan ngayon. And then ito no, nag-share ng simple workout routine, exercise mga kasambreros, sina Prince Bernas at saka si Pops Alden dun sa Batangas kasi nga nasa bakasyon mode sila ay wala munang kumapa yung mga equipment nila, ay simpleng routine exercise muna. Tapos si Pops Alden dito ay naka green no, tapos yung mga ano dito si Mitch Oliva at saka si Prince Bermas nasa harap mga kasambreros. Talagang ano, talagang nagkakasundo ang mga tropa pips na ito mga kasambreros. Ano muna sila, parang may alternative way of exercising mga kasambreros. Ito nga simpleng routine mga kasambreros. And then nag-share din sina Marlene Capones, no, Capones pala, at saka Sir Alden ng mga ganapan nila no, dun sa swimming pool kasama ang baby ni na Sir Mauro, na kung saan ay relax mode mga kasambreros sina ang kanyang mga jogging running mates mga kasambreros. May mga saging sa ano, sa gilid sa gilid ng swimming pool. So nakaka-relate ako kasi probinsya, talagang saging dito likod na ng bahay at gilid ng bahay namin ay puro saging mga kasambreros. So ito yung kanilang nakaka-relax yung kanilang ambience kasi yung Maynila ay talagang iba yung ambience ng Maynila, Metro Manila kumpara mo sa probinsya talaga mga kasambreros. So nakaka-relax ka talaga dito at saka kumaga pa pag-contemplate na pagsasabing Semana Santa, Holy Week, kung kaya maraming mga taga Manila ang umuwi no, sa probinsya para po magnilay-nilay at magbulay-bulay mga kasambreros. So ito next item natin
Ang kulit ng ginawa ng dito ng fan dito sa kumbaga pa sa picture ni Ma'am Catherine, mga customers. Naka-glass, naka-shades. Tapos parang ginawa siyang prinsesa dito, mga kasambreros, no? Medyo lang siya, yun. So, ang ganda nga ni Ma'am Catherine dito, mga customers. Para siyang ginawang animation. Tapos drawing. And then, ang kulit, no? Para siyang Korean actress, mga kasambreros, ang inyong box office queen. Tapos ito, last item natin ito, mga kasambreros. So, sobrang ganda rin. Kaka-upload na ng admin kanina. So on this day, April 19, 2024. So medyo throwback ito, mga aso. So, nakakulay white si Pops Alden, naka-formal. Tapos si Ma'am Catherine naman ay, if I'm not mistaken, dun sa bahay nila, mga kasambreros. So ang kulit lang ng parang tandem ng dalawang ito. So yun lamang po sa ating Kathleen items, ha. At maraming salamat po sa mga solid at ating panatag parate na hindi nagbabago noong mga Cathleenatics, mga kasambreros. So sana pa ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. Sana po ay patapusin po natin. Ang title po ay Broken Hearted ka ba? O, hindi lang to para sa magjowa, ha, maaring sa pamilya. Psalm 147 verse 3, He heals, God or Jesus Christ, the brokenhearted and binds up the wounds. Sa Tagalog, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Napaka-powerful po ng verse nito, mga kasambreros, at nagtuturo sa atin ito ng napakahalagang leksyon or lesson about how we approach heartache, no? Yung mga tagos at saka sakit sa puso natin, hindi lamang sa magjowa, hindi lamang sa mag-asawa, pwede rin anak to magulang, magulang to anak, kapatid to kapatid, kapatid to pinsan, and then kaibigan to kaibigan, workmate, for example, classmate, and so on. So, dito pa challenges ng buhay, okay? Challenge yung hindi ka magkaroon ng maayos na puso, mga kasambreros. Firstly, we are reminded that it is okay to feel hurt. So, okay lang po. It's okay not to be okay. Kasi pag parati mong sasabi na, okay ako, pag sinasabi parati na, kaya ko to, hindi mo na kailangan ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng tagapagalitan, hindi mo na kailangan ng, ng kasama, hindi mo na kailangan ng tagatulong, okay? Na kung saan ay the best na tagatulong natin at omnipresent, omniscient at saka all-powerful, mga sa ating Diyos. So experiencing pain does not mean we are weak or inadequate. It simply shows that we are human. So tama, mga kasambreros, kasi yung sakit sa ating puso ay normal lang po yan. Kapag hindi ka nasasaktan, hindi ka tao. Kung hindi ka nasasaktan o hindi ka naka-experience ng kahit minsan man sa iyong buhay ng sakit or ng pagdurusa, hindi ka human being, hindi ka mortal. So nasa ibang mundo ka, nasa ibang dimension. In a moment of loss or sadness, it's essential to acknowledge how we feel instead of hiding away our emotions. So mahalaga ito. Sa psychology, kailangan i-deal natin, kumbaga paharapin natin yung katotohanan ng nasasaktan tayo. So when we are broken-hearted, when we are in a heartache condition, kailangan meron tayong gawin, mga kasambreros. And pangalawa, ang verse po na ito ay nag-encourage sa atin na mag-lean tayo, dumepende tayo, no? Kung sumandal tayo sa Panginoon, mga kasambreros, and trust natin, no? Magtiwala tayo sa kanyang timing for healing. Unforgiveness, guilt, no? Dalawa ito sa nakakasira sa humanity or sa puso ng tao. Kapag may unforgiving experience ka, for example, hindi mo patawad si ganito, hindi mo patawad si ganyan, which is very hard for you to forgive. Isipin natin parati yung krus, mga kasambreros. Hindi natin deserve yung forgiveness ng Panginoon because we were totally doomed. We are totally greatest among the sinners, mga kasambreros, worst among the sinners. But still, no, kahit yung mga nagpapako sa Kanya ay pinatawad Niya because they didn't know what they were doing. So, ganun din po sa atin. Isipin natin yung krus. May mga taong sasabihin natin na hindi sila karapat-dapat ng forgiveness ko. Pero isipin niyo parati na kapag tayo po ay nagpapatawad, ang unang pinapalaya po natin ay ating sarili. Pinapalaya from stress, pinapalaya from anxiety, pinapalaya from heartache, pinapalaya from brokenheartedness. Kasi may diferensya, may mali sa puso mo kasi hindi ka nagpapatawad. So there's something wrong to be fixed, there's something wrong to be mended, mga kasambreros. And
only God can fix that. So sabi niya dito, no, pagagalingin niya yung pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat, which is very true. And sabi nila, time heals wound. That's very true. Pero along the process, sometimes hindi natin nalaman na nag-intervene, nakialam at pumagitna na pala ang Panginoon. That is why yung puso natin ay na-heal, no? Gumaling mga kasambreros, because God has worked without us knowing it. Kumbaga pa, incognizant tayo sa English vocabulary natin. We're unaware na ang Diyos na pala gumamit ng tao. For example, gumamit ng isang experience, isang event, no? Dinala tayo sa isang scenario na magpabago or nagpapabago sa ating puso to formally and officially forgive the person or persons who hurt us. So finally, we'll learn that healing is not linear. There will be setbacks, emotions may ebb and flow, and that's perfectly normal. However, we can remind ourselves that God is consistently by our side, ready to bind our wounds and help us through again. So ganun mga kasos, parati natin isipin, alam nyo yung mindset, may napanood akong video na yung cancer or any other type of illness, sometimes proper mindset lang pala ang kailangan na kahit na wala kang sakit, binibigyan mo ng sakit because you are anxious, you are worried na may sakit ako, ganyan, may sakit ako. So it's just bini-brainwash mo lang dapat ang iyong utak into positivity, into healing, into courage, into confidence, into faith, into love, into hope, into good na side mga kasos, instead of thinking that you are this, you are that, na hindi naman hindi mo naman dapat iniisip. So yung final thoughts natin, napaka-powerful po ng Psalm 147:3. Isa itong testament, isa itong declaration sa ating Panginoon na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng compassion, in nature. Kung nature na talaga ng Panginoon yun mga kaso. So as we reflect on this verse, we come to an understanding of how God is a healer. So siya talaga ang ating healer, greatest and matchless healer mga kaso. And no one is beyond His reach, and His care is filled with grace and tenderness for those who are brokenhearted. So kapag brokenhearted ka, sometimes pinaparanas ng Diyos sa atin yan so that ma-experience natin yung healing and His name will be glorified and will be magnified and be known mga kasmeros na siya yung ating greatest healer. Alright, so yun lang po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent healer name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasmeros, and paalam po. I love you.